Kumusta? Kumusta po? Sige. Ayan. Handa na? Ready na po tayo? Sige. Um, Bago tayo mag-start, sino ang gustong sumagot to answer the question, ano ang ginawa mo ngayong araw? What did you do today? Ano ang ginawa mo ngayong araw? Sige. Ano ang ginawa mo ngayong araw? Jillian. Ginawa mo ang band camp today. Oh, magaling. You can say, nag-band camp ako ngayong araw. Magaling. Sige, salamat. Jasmine, anong ginawa mo ngayong araw? Pumunta kami ng ah, kaibigan ko sa Yosemite. Magaling! Oh, Yosemite. Magandang Yosemite. Magaling. Sige. Um, is it Effie? E-F-E? Epic. Um, last summer camp. Aha. Nag-summer camp ako? We. Oh, magaling. Magaling. Good job. Sige. Um, Sammy, ano ang ginawa mo ngayong araw? Nag-shopping. Magaling, magaling. Sige. Ayan, sige. I-share ko na po ang screen ko. Sige. Ayan. Sige. Thank you po in advance for being respectful and using ang chat para sa lesson-related things lang. Sige. Ayan, welcome to Jeepney School Tagalog class. Ang lesson natin sa araw na ito ay ang mga morning routine and how we can say that sa Tagalog. Pero bago yan, mag-review muna tayo ng lesson natin noong Miyerkules, Wednesday. Diba? Diba? Tayo ay natuto to tell time sa Tagalog. Sige? Okay. Ngayon, mag-practice tayo. I will ask you the question, anong oras ang, and then the activity, you can say, anong oras ang soccer practice mo sa Lunes? Anong oras ang gymnastics mo sa Martes? Sige? And you can answer me by saying, okay, make sure kayo ay muted po. Thank you. Sige? You can say, alas 4 ng hapon ang gymnastic ko sa Lunes. Alas 8 ng umaga, AM, ang soccer practice ko sa Martes. Okay? Who wants to join and participate sa practice? Raise your hand po. Okay? Sige, so I will ask you first, and then I will direct you to someone who could answer your question. Sige? Ready? Ang question ko, anong oras ang band practice mo sa Lunes? Sige? Zika, anong oras ang band practice mo sa Lunes? Alas 2 ng hapon ang band practice ko sa Lunes. Magaling. Sige, Zika, ask mo si Ify or Effie. Sige. Anong oras ang soccer practice mo sa Miyerkules? Say ala or alas. Umaga. Mhm. Sa Lunes. Magaling. Sige. Then ask Sammy. Ano? Baseball. Mo? Sa Martes. Martes. Magaling. Sige. Alas 8 ng umaga ang baseball practice ko sa Martes.
Magaling. Salamat. Sige. Ayan. Next naman, or actually Mia or Sammy, ask mo ako. Anong oras ang basketball game mo sa Huwebes? Sige. Alas 8 ng gabi ang basketball game ko sa Huwebes. Sige? Ayan. Next naman, there's another way to ask for the time and the day of an activity or an action. Sige, sa Tagalog, you can say kailan or kailan. Okay? Kailan or kailan. So English, it means when. When is your soccer practice? When is your birthday? When is your graduation? Kailan ang graduation mo? Kailan ang soccer practice mo? Sige, you can answer Ate Cherry by saying sa and then the day. Here, linggo, sa Sabado. You can include the time if you want, but that's totally optional. You can say sa linggo ng alas 4 ng hapon ang graduation ko. Or you can just say sa linggo ang graduation ko. Sige? If you want to join and participate sa practice, raise your hand po. Sige? Sige. Kennedy, kailan ang doctor's appointment mo? Sa Lunes ang 1:00 AM Ng hapon? na ng hapon ko. Ang doctor's appointment? Un doctor's appointment. Magaling. Good job. Sige. Sige, Kennedy, ask the question to, ask mo si Theo. Kalin ang basketball mo? Magaling. Sige. Kay Theo, do you want to answer that one? Sige. Hindi. Sige. Mia, do you want to answer? Sige. Yeah. Sa Martes ang basketball ko. Magaling. Salamat. Sige. Sige. Evan, ask mo si Ate Cherry. Kailan ang soccer mo? Sa Lunes ng alas 4 ng hapon ang soccer ko. Sige, Zika, anong oras ang gymnastics mo? Alauna ng hapon ang gymnastics ko. Magaling. Sige. Ayan. Kumusta? Sige, ask mo, Zika, si Mia. Kailan ang theater mo? Sa Lunes what'd you say? Peter. Oh, theater ko. Magaling. Salamat. Sige. Ayan. What'd you say? Sige. Ngayon, Mia, ask mo si Christina. Kailan ang dentist appointment mo? Christina. Sa Martes ang dentist appointment ko. Magaling. Salamat. Sige. Okay. So, gusto ko lang i-invite kayo na mag-practice po using kailan and asking the question, anong oras? Sige. Okay, now let's learn new words. Dito, ang ating first word ay gumising. Past tense ng wake up. Gumising. Woke up. Sige, let's say gumising 3 times. Gumising, gumising, gumising. Very good. Now, let's read the sentence here. Gumising ako ng alas 7 ng umaga. Very good. Sige, so Ate Cherry, why do we have a nang here that's spelled differently from this one? Sige, so nang, N-A-N-G, and nang, N-G sound the same. They sound the same, right? Pero they serve different purpose sa Tagalog. Sige, nang
in the context of time, ng is part of the time expression, like alas 3 ng hapon, alas 6 ng hapon. Whereas N-A-N-G, nang, it connects the action to the time it happened. Sige, the action is pumunta, went. Pumunta ako ng alas 3 ng hapon. Kumain ako, that's our verb or the action. Kumain ako ng alas 6 ng umaga. So, nang connects the verb to the time it happened. Okay? Sige, ang example here, alas 3 ng hapon for nang, alas 6 ng umaga, alas 9 ng gabi. And for N-A-N-G, nang, pumunta ako ng alas 3 ng hapon, kumain ako ng alas 6 ng umaga, natulog ako ng alas 9 ng gabi. But don't worry, even Filipinos, native speakers of the language, they probably don't know the difference between N-A-N-G and N-G. Sige, not everyone knows the difference, so it's okay if you interchange the two. Sige? Okay, now let's continue po. Ang question ko ay, anong oras ka gumising? What time did you wake up? Anong oras ka gumising? Answer Ate Cherry's question by using this sentence frame. Sige, who wants to answer? Sige, Gabriel, anong oras ka gumising? Gumising ako ng 9, no, sorry. Gumising ako ng 9 gumising ako ng 9 ng umaga. Magaling. Gumising ako ng alas 9 ng umaga. Oh, Magaling. okay. Sige, salamat. Sunod. Naghilamos, wash face. Naghilamos. Let's say naghilamos 3 times. Naghilamos, naghilamos, naghilamos. Sige, now let's read the sentence together. Naghilamos ako ng alas 7:30 ng umaga. Alas 7:30, 7:30. Alas 7:30. Sige? Next. And who wants to answer my question? Anong oras ka naghilamos? What time did you wash your face? Anong oras ka naghilamos? Sige? Who wants to answer ang question ko? Anong oras ka naghilamos? Sige? Mia, anong oras ka naghilamos? Naghilamos ako ng alas 8 ng umaga. Magaling. Jillian, anong oras ka naghilamos? Naghilamos ako ng alas 6 ng umaga. Magaling. Christina, anong oras ka naghilamos? Naghilamos ako ng alas 7 ng umaga. Magaling. Sige. Ayan. Sunod po, next ay nagsipilyo. Brush teeth. Nagsipilyo. Let's say nagsipilyo 3 times. Nagsipilyo, nagsipilyo, nagsipilyo. Nagsipilyo, brush teeth. Past tense. Sige. Now let's read the sentence together. Nagsipilyo ako ng alas 8 ng umaga. Magaling. Sige. Ang question ko, anong oras ka nagsipilyo? What time did you brush your teeth? Anong 1 in oras the ka morning. nagsipilyo? O gabi. Alauna ang gabi. Alauna ng gabi? Sige, you start with the sentence here. Nagsipilyo ako ng alauna ng gabi. Yeah, pwede. That's correct. Sige, who wants to answer the question? Anong oras ka nagsipilyo, Ari? Nagsipilyo ako ng alas 9 ng umaga. Magaling. Anong oras ka nagsipilyo, Christina? Nagsipilyo ako ng alas 8 ng umaga. Magaling. Anong oras ka nagsipilyo, Theo?
Nagsipilyo ako 8 in the morning. Alas 8 ng umaga. Magaling. Zika, anong oras ka nagsipilyo? Nagsipilyo ako ng alas 10 ng umaga. Magaling. Salamat. Sige. Sunod ay naligo. Naligo. Sige, let's say naligo 3 times. Naligo, naligo, naligo. Very good. Naligo, nag-shower, past tense. Sige. Now let's read the sentence. Naligo ako ng alas 8:15 ng umaga. Alas 8:15, 8:15. 15:15. Alas 8:15. Sige. Anong oras ka naligo? Anong oras ka naligo, Gabriel? Wait. I don't see this. All right. Naligo ako ng alas 10 ng Umaga, hapon, gabi. Okay, I got it now. Naligo ako ng alas 10 ng umaga. Magaling. Anong oras ka naligo, Christina? Naligo ako ng 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi. Magaling. Anong oras ka naligo, Mia? Naligo ako ng alas 8 ng umaga. Magaling. Anong oras ka naligo, Ari? Nalaligo ako ng alas 5 ng hapon. Magaling. Salamat. Sige. Ang next word natin ay suklay. Nagsuklay. Let's say nagsuklay. Nagsuklay, nagsuklay, nagsuklay. Let's read the sentence. Sige. Nagsuklay ako ng alas 8:30 ng umaga. 8:30. Sige. Ayan. Anong oras ka nagsuklay? Anong oras ka nagsuklay? Sige, Ari, anong oras ka nagsuklay? Nagsuklay ako ng alas 9 ng umaga. Magaling. Gabriel, anong oras ka nagsuklay? Nagsuklay ako ng alas 11 ng umaga. Magaling. Salamat. Christina, anong oras ka nagsuklay? Nagsuklay ako ng alas 8 ng umaga. Magaling. Sige, sunod. Kumain. Kumain, 8. Kumain. Sige, kumain ng almusal. 8 breakfast. Now, there's a shorter way to say that you ate breakfast. You can just say nag-almusal. Almusal is the word for breakfast. Nag-almusal, ate breakfast. Sige? Now, let's read the sentence here. Kumain ako ng almusal ng alas 9 ng umaga. Sige? So, this is a verb phrase, kumain ng almusal. Now, if you want to add the doer of the action or who ate, you add ako after the verb. Okay? After the verb, kumain ako ng almusal. Not kumain ng almusal ako. You have to add ako after the verb. Sige? Next. Anong oras ka kumain ng almusal? What time did you eat breakfast? Anong oras ka kumain ng almusal, Ari? Kumain ako ng almusal ng alas 10 ng umaga. Magaling. KJ, anong oras ka kumain ng almusal? Kumain ako ng almusal ng 9 ng umaga. Magaling. Salamat. Sige, next naman ay umalis ng bahay. Left the house. Umalis ng bahay. Sige, basahin natin ang sentence. Umalis ako ng bahay ng alas 10 ng umaga. Sige.
Magaling. Now, ang tanong ko, anong oras ka umalis ng bahay? What time did you leave your house? Anong oras ka umalis ng bahay, Zika? Umalis ako ng bahay ng alas 8 ng umaga. Magaling. Sige, Mia, anong oras ka umalis ng bahay? Umalis ako ng bahay ng alas 9 ng umaga. Magaling. Sige, sunod ay pumasok sa trabaho, or let's replace trabaho with eskwela. Sige, school. Pumasok sa eskwela, went to school. Sige? Ayan. So, pumasok means to enter. Sige, pumasok. But in the context of school, enter the school means you went to school. Sige? Let's read the sentence. Pumasok ako sa eskwela ng alas 10 ng umaga. Very good. Sige? Next. Now, let's replace trabaho with eskwela. Anong oras ka pumasok sa eskwela? Anong oras ka pumasok sa eskwela? Evan. Pumasok ako sa eskwela ng alas 8 ng umaga. Magaling. Ari, anong oras ka pumasok sa eskwela? Nakamute ka, Ari. I'm sorry, I'm dealing with a little bit of bad Wi-Fi. Okay lang. Pumasok ako sa eskwela ng alas 7 ng umaga. Magaling. Salamat. Sige. Ngayon, mag-ask tayo sa isa't isa. Let's ask each other this question. Sige. Anong oras ka gumising, nagsipilyo, naghilamos, naligo, nagbihis, nagsuklay, nag-almusal, uminom ng tubig, uminom ng kape, umalis ng bahay, pumasok sa trabaho? Sige? Sige? Mag-write kayo ng 2 questions using anong oras ka, and then choose an action or the activity, morning routine, na you want to ask. Sige? Dalawa, 2 questions. You can type it sa chat or you can share it sa klase. Sige? Who wants to ask? Ako muna, I'll go first. Sige? Who wants to answer my question? Anong oras ka nag-almusal? Christina, anong oras ka nag-almusal? Nag-almusal ako ng alas 7 ng umaga. Magaling. Sige, Christina, ask mo si Jillian. Anong oras ka nagbihis? Nagbihis. Sige, Jillian. Nagbihis ako ng alas 7 ng umaga. Magaling. Sige. Was it Jillian? I can't remember. Yeah. Sige, Jillian, ask your question kay Theo. Anong oras ka umalis ng bahay? Umalis nagbahay ako ng alas 5 p.m. Ng hapon. Sige, Theo, ask your question kay Gabriel. Anong oras ka gumising? Gumising.
Gumising ako ng alas 7 ng umaga. Magaling. Sige, Gabriel, ask your question kay Mia. Anong oras ka nagsuklay? Nagsuklay ako ng alas 8 ng umaga. Magaling. Sige. Sige. Mia, ask mo ako. Ask me your question. Anong oras ka nagsipilyo? Nagsipilyo ako ng alas 7 ng umaga. Sige. Ayan, kumusta? Kumusta ang lesson natin? Mabuti? Sige, gusto ko lang i-invite kayo na mag-practice, magsulat ng maraming sentences, as many sentences as you can, para kayo can get used to the flow of the sentence structure sa Tagalog. Sige, yun lang. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa Miyerkules. Salamat. Salamat Salamat. po. Salamat. Salamat po. Salamat po. Ingat. Salamat po! Bye. Salamat. Salamat.